So welcome to Engineer Jeremy Tutorials. And today, pag-uusapan natin ngayon is application na tayo ng integral. So by using yung concept natin sa integral calculus, so ang pinakauna or the main idea behind definite integral is the calculation of area. So yung area ng isang certain two-dimensional plane figure, for example, yung nasa under a curve. So, kung indefinite yung sides nun, so di ba wala tayong definite na formula para i-calculate yung area na yon. So, for a given function described by a curve, so the area bounded between the curve and the given boundaries is the areas of that curve. So ang main concept kasi ng integral, so parang summation lang 'to, 'di ba? So this is simply summation of all the small strips na nakapaloob dun sa area. Say example, okay, say example meron tayo ditong x and y axis. Drawing tayo. Yan. Say example, this is our x and y axis. Okay. So, meron tayong given curve. Say example, pa ganyan yung curve natin. Yan. Yan yung curve. Ito na lang natin. Sa first quadrant muna natin para madaling i-visualize. Now, nagkaroon ng boundaries na na-cover yung curve natin. So, nagkaroon ng boundaries here and dito. Wherein itong curve natin has an equation of y is equal to a function of x. Yan yung curve natin. And yung mga boundaries natin, since this is vertical line, example like this one, vertical line. So, 'di ba? Ang equation natin diyan, x is equal to a constant. Say example A and B. Na kung papansinin nyo, kung titingnan natin, so nagkaroon ng area na bounded between dito sa part na to. So, yan, dito sa part na to. Nagkaroon ng area bounded dito sa part na to. So, dark kasi yung background natin kaya di nakikita. Di ba nagkaroon ng area dito sa part na to? Nagkaroon na siya ng na-bound na yung area natin dito. Yan. So, kung titingnan natin, by conventional way, so medyo mahirap i-solve yung area nito. Kasi sa example, pwede tayong maglagay dito ng straight line para yung area bounded dito sa part na to, pwede nating gamitin yung formula natin for rectangle. Ang problema natin is yung nandito sa part na to. Since this is irregular yung shape natin dyan. So, irregular yung shape natin dun sa part na yun ng curve. So, anong gagawin natin? Ang concept ng integral, simply, hahatiin natin itong area na to, itong area dito sa loob, hahatiin natin siya into small rectangular strips. So, hatiin natin siya sa mga rectangular strips. Ano tong rectangular strip na to?
So yung rectangular strip na yan, yan yung magse-serve as our differential area. Ano meaning nun? Kumbaga example yung papel. Yung papel, ginunting niyo siya, hinati-hati sa maliliit na part, 'di ba? Ginunting niyo siya, hinati-hati niyo siya sa maliliit na part. So, para ma-estimate niyo yung total area nung papel, anong gagawin niyo? So, i-a-add niyo lahat ng maliliit na strips na yon. Yung area ng maliliit na strips na yon i-a-add natin para makuha natin yung total area nung buo. So, yan ang concept ng integral calculus. So, kumbaga, kukunin natin yung maliit na strip na to, yan, yung strip na maliit na yan, na sinet natin as our differential strip, and then, i-add natin lahat ng differential strip, lahat ng area ng differential strip na yan, mula dito sa boundary na to, papunta dito sa boundary na to. Kumbaga, i-slice natin to into infinitesimal strips. Sobrang liit na strips. Hati-hatiin natin yung bounded area. So, yan ang concept behind integral calculus. Dun sa application ng integral calculus natin. So, paano natin yun ginagawa? Now, na-introduce na natin yun, yung tinatawag natin na differential strips. Ang differential strip, kung papansinin natin, di ba, that is infinitesimal, meaning sobrang liit. Kung papalakihin natin yung infinitesimal strip na yon, say example, may infinitesimal strip dito. Ayan. Sobrang liit ng strip na yan. Sobrang liit. Na kung papalakihin natin, yung part na yan, yung curve dito, 'di ba? Curve yan pa ganyan. Pag zoom in pa natin yan, gaganyan na yan. 'Di ba? Parang ganito na siya. Tapos zoom in pa natin yan, para na yang papantay dito sa part na to. Okay? So hangga't zoom in natin yung pinaka-certain part na yan, hanggang sa maging parallel na siya dito. Yung dalawang side dito at saka dalawang side dito, magiging parallel na siya. So, anong indication nun? Kumbaga, yung strip natin dyan, magiging na siyang rectangular yung kanyang shape dito, nung strip dito, na ilalagay natin. So, kumbaga, yung magiging shape ng strip natin is magiging rectangular na dito sa part na to. Yan. Yan na yung magiging shape nung strip natin. Pero nakatama siya dun sa dalawang curves natin. Or doon sa boundaries. So, parang ganyan. Palalakihin lang natin yung strip. I-zoom in lang natin. So, para magiging rectangular. Now, papansinin nyo, yung strip natin, tumama siya along dun sa x-axis. Natandaan natin kapag kapatayo, yung differential strip natin, syempre, yung width ng magiging strip natin along x-axis. 'Di ba? Along x-axis kasi ito yung x-axis, ito yung y-axis. So yung strip natin is along dito sa x-axis natin. So therefore, ang magiging width ng differential strip natin is along also the x-axis, which is equal sa differential of x, yung magiging width nung differential strip natin. So differential siya ng x kasi along x-axis. Now, kung yung strip naman natin, say example, yung strip naman natin is pahiga. Yan. Ay, sobrang laki. Say example pa ganyan. O, pahiga naman siya. Yung strip natin. Huwag nyo munang intindihin tong isang to. Yan. Kung papansinin nyo, pahiga na siya. So, alin yung kinat natin? Kinat natin siya along y. Meaning, nagkaroon siya ng differential along y. Therefore, pwede tayong pumili kung alin yung mas tama. Along x ba yung differential strip natin? Or along y yung differential strip?
So, meron tayong standard procedure na susundin in selecting kung anong strip ang dapat nating gawin. So, pero ngayon, ibigay muna natin yung concept. So, now ito na yung differential strip natin, itong maliit na 'to. Now, yung width niya is dx. Now, kung papansinin niyo, from this point hanggang dun sa pinaka-height nung strip, that is equal to what? 'Di ba that is equal to our y? 'Di ba, yan yung y natin dito. Kumbaga yan yung height nung differential strip. Mula dito sa 0, kasi 'di ba ito 0 kasi origin 'to or dito pala yung 0 natin. Kasi origin 'to. Mula sa 0 hanggang dun sa y, yung height nung strip natin. Okay? So yan ang magiging height nung strip natin. Na kung papansinin niyo, meron tayo ditong differential area. We all know that the differential area, ano yung differential area na yan? So yan na yung area nung sa loob ng strip. Differential area is equal to sa loob ng strip. Ano yung strip na yan? Itong rectangular strip natin. And we all know that the area ng rectangular strip is equal to what? That is equal to the length times width. Di ba kasi rectangular? Area ng rectangle is equal to length times width. Since this is differential area, so kunin natin yung length niya which is equal to y times yung width niya which is dx. Now, kailangan natin ma-remove yung differential kasi ang hinahanap natin is area. Therefore, to remove yung differential dito, i-integrate natin or kukunin natin yung summation ng lahat ng limits natin dito. Therefore, area now is equal to what? Kasi magka-cancel out yung integral at differential natin. The integral ng y dx. Na magtatanong natin, ano yung limits? Saan yung limits na i-apply natin? Now, yung limits magi-start kung saan nagsimula yung hati nung strip natin. So, dito siya nagsimula sa part na to hanggang dun sa pinakadulo. Kumbaga, i-add natin lahat ng strip na naandito sa buong area para makuha natin yung total area doon sa buo. So, yan ang meaning ng integral or the idea behind integral calculus. Meaning yung limit natin magi-start from x is equals to a up until x is equals to b. So, ito yung formulang ginagamit for integral calculus sa calculation ng area. Okay? So, now in case na horizontal strip ang gamit. So, this is for vertical strip. Pero hindi lang to ang pinaka formula. So, meron ding iba-ibang magkakaroon ng iba-ibang variation yung mga formulas natin dito. Now, paano kung horizontal strip ang gagamitin natin? So, ang kailangan natin matutunan pagdating sa integral calculus is how to solve and how to analyze different problems. Kasi iba-iba yung problems na mabibigay sa atin. Now, try naman natin na gumamit kung ang problem natin is gumamit tayo ng differential strip. Yan. Yan. Say example, ganito yung differential strip natin. Ganyan kalaki. So, i-zoom in na natin para makita talaga yung differential strip. Now, sabi natin kanina, since along y yung pag-cut natin ng differential, therefore, yung width natin is equal sa differential ng y. Now, ano naman to? Ano naman to? Itong sa part na to. So, sa part naman na to, kung papansinin nyo, or wait lang. Okay, so sa part naman na to, kailangan naman natin ang x natin dito or the length ng x. Okay? So, length niya ng strip ang XL. I-assume natin na yung length ng strip as
XL. So, nagkakaroon ng variation yan, kakaroon ng variation depende sa kung anong uri ng graph ang, ido-drawing natin or pinapahanapan sa'tin ng area. So, consider natin 'yan as XL or yung length ng strip. Kasi yung length ng strip na 'yan that is equal to dito, yung B, X is equals to B, tapos ito naman 'di ba this is X is equals to A yung distance dito. Kumbaga that is equal to B minus A. Pero iba-iba 'yan. Magkakaroon ng variations yang strips natin diyan. Okay? So, therefore, by horizontal strip, so same problem, differential area is equal to length ng strip times dy. Okay? So, area is equal to the integral ng length ng strip dy from lower limit hanggang upper limit. Hahanapin din natin yung limits niyan. So, paano natin ise-select kung horizontal strip or vertical strip ang gagamitin natin? That depends on the type of problem. So, nakadepende yan sa type ng problem na ibibigay sa atin. So, yung problem na yon, bibigyan ko kayo ng example paano tayo nagse-select ng strip. Kasi may mga cases na hindi tayo pwedeng gumamit ng vertical strip, may mga cases rin na hindi tayo pwedeng gumamit ng horizontal strip. So, therefore, accurate yung strip na makukuha natin. Okay? So, accurate yung strip na kukunin natin. Kung alin nga ba yung proper solution sa pag-drawing ng strip. So, magkaroon tayo ng example problem about area under a curve. Okay, first example. Find the area bounded by the curve y is equals to 4 minus x squared and the x-axis. So, area daw bounded by the curve and the x-axis. So, ang first thing to do natin here is, syempre, i-graph muna natin yung curve para ma-visualize natin. So, let's graph first the curve. Gawa tayo ng x and y axis. Okay? So, i-graph natin. So, paano tayo mag-graph ng equation? So, pwede natin gamitin na yung calculator sa pag-graph or paghahanap ng values. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yeah, paano tayo mag-graph ng values? So, by using, kunin muna natin yung table of values. Assign tayo ng value ng x and y. X, y. Yan. So, turuan ko kayo maghanap ng table of values gamit yung calculator natin. So, punta sa mode 7 which is table. Yan, lalabas dyan is f of x. Ang ilalagay nyo dyan,
Yang f of x na yan, di ba that is equal to y? Y is equal to f of x. Therefore, ang ilalagay natin dito is the equation ng y natin dito. So, yung equation ng y dito. Yan, yung equation ng y natin dito, yun yung ilalagay natin sa calculator. So, y is equals to f of x divided is equal to 4 minus x squared. Okay. So, press equal. So, sa ibang calculator, naghahanap ng another equation for another equation. Pero, since di naman natin kailangan, yun muna. So, magtatanong yan ng start kung saan daw mag-i-start yung paghanap ng values. So, mag-start tayo sa negative 1, mali pala yung na-drawing ko dito. So, diba, this is negative 1, negative 2, tapos negative 3 dito. So, start natin from negative 3, mag-e-end siya sa positive 3 dito. So, kung maghahanapan natin ng values mula dito sa negative 3 hanggang sa positive 3. Negative 3, negative 2, negative 1, 0, positive 1, 2, and 3. So, up until positive 3. So, pwede kayong maghanap ng range niyan. Depende kung ilan yung mahanap nyo na range. So, ang step, kung ilan yung tatalunan niya dito. Yan. Kung ilagay nyo 0.5, edi ang magiging step, 0.5, 1, 1.5, 2. So, ang step natin is 1 para from 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3. 1 lang yung step natin. Press equal, makikita natin na meron na tayo dyang values. Yan, may table of values na tayo. So, pwede na natin yung isulat dito. So, negative 3, negative 5, negative 2, negative 1, 0, 1, 2, 3. So, negative 3, ito 0. Pag negative 1, 3. Pag 0, that is 4. If x natin is 1, y is 3. Dito 0. Dito is negative 5. Now, i-plot natin yung mga points na yan. If x natin is negative 3, paano mag-plot ng points? If x natin is negative 3, y daw natin is negative 5 sa baba. So, wag na natin ilagay. If x naman natin is negative 2, y natin is 0. Nasa x-axis siya. Yung point. Now, if x natin is negative 1, y is positive 3. If x is negative 1, y is positive 3. So, nasa ng positive 3? This is 1, 2, 3. So, nandito yung 3. Nandito yung negative 1. So, yung intersection niya, nandyan yung point natin. Okay? So, ganyan tayo mag-plot ng points. I assume na marunong na maglahat ng point. Lahat na marunong mag-plot ng points. So, 0 and 4. X is 0. Y is 4. X is positive 1. Y is 3. Positive. X is 2. Y 0. And then kung 3, negative 5. Sa baba na yon. Na i-trace natin yung curve na yan. So, parang pa ganyan siya. Parabolic. Yan. Parabolic yung curve natin. Na ano pinapahanap na? Area. Bounded. So, ito na yung curve natin. Y is equals to 4 minus x squared. So, nasaan yung x-axis? Ito yung x-axis. Therefore, aling area yon. So, yung area bounded dito sa part na yan. Okay? So, yung area sa loob ng curve,
and the x-axis. So, yung area dito pala sa loob na 'to. Okay? So, kung papansinin niyo symmetry 'yan, 'di ba? Symmetry. So, since it is symmetry, puwedeng hatiin natin. Pero so, para sa calculation natin, 'wag na muna nating hatiin. So, technique kasi 'yun, isang technique kasi 'yun yung paghahati ng differential or ng integral dito ng area. So, 'wag na muna nating hatiin. So, anong ginagawa natin? Gawa tayo ng vertical strip. Let's start first by using vertical strip. Lagay tayo ng strip diyan. Yan yung vertical strip natin. So, kung papansinin niyo, mas madaling gamitin yung vertical strip dito kasi ito yung magiging height natin which is equal to y. Okay? So, yung height ng strip that is equal to y, but not always equal to y. Kumbaga yan yung magiging height ng strip natin, YL. Or y, pwede nating ilagay na s, ys, for strip. Height ng strip. And dito yung kanyang width which is equal to differential of x. Differential of x. Okay. So, kunin natin yung differential area ng strip. Differential area is equal to height ng strip times dx, which is yung length, width ng strip natin. Length times width. So, integrating both sides. So, area now is equal to the integral of y dx. So, ano tong height ng strip? So, yung height ng strip, ito yan. So, yung pinaka-height dito, from this point to this point, which is equal to y. So, di ba yung point dito is equal to y. Tapos, yung point dito is equal to 0. Okay? Kumbaga, magiging y upper, tapos yung y naman natin dito sa lower. So, mapapansin nyo, yung y natin sa lower is equal to 0 since nasa x-axis. Di ba we all know that y is equal to 0 kapag ka nasa x-axis. So, yung height ng strip na yan, that is simply equal to, sorry, y upper minus y lower. Okay? So, ys area is equal to the integral of y upper minus y lower dx. Now, sabi natin kanina yung y lower is equal to 0 since that is x-axis. Kaya may iwan na lang is yung y natin. Integral ng y dx. Now, anong limit? Kung papansinin nyo, tingnan nyo muna sa graph. Saan magsisimula yung graph natin along x? So, dito siya nagsimula. Hanggang saan? Hanggang dito. Yan, di ba? Ang i-add natin lahat ng strips mula dito, mula dyan sa point na yan, hanggang dun sa pinakadulo. Okay? Lahat ng strips na naandun, we will take the summation ng mga strips na yan. Okay? So, therefore, yung limit natin saan magsisimula? From negative to up until positive 2. So, titingnan nyo yung drawing nyo dun sa graph. Okay, substitutean natin. Since yung variable natin is along x, palitan natin to ng itong y ng variable natin in terms of x. So, palitan natin ang variable y na to in terms of x. So, nasaan yan? Ito. So, di ba sabi natin y is equal to 4 minus x squared. So, therefore, area now is equal to the integral of, ano yung y natin? That is 4 minus x squared dx. Ano yung limit? From negative 2 up to 2. So, pwede nyo na yung i-calculator.
Pero hindi ko ire-recommend gumamit ng calculator, show nyo yung solution nyo. So, area is equal to the integral of, hiwalay natin, 4 dx from -2 up to 2 minus integral of x squared dx from -2 up to 2. Okay? So, nung sunod, integrate na natin itong part na to. Pwede bang ilagay na natin siya dito? So, area is equal to integral ng, or ilabas natin, 4 integral of dx from -2 to 2 minus integral ng x squared dx from -2 to 2. So, solving the integral. Anong integral ng dx? So, diba that is equal to x limit from -2 to 2 minus, anong integral ng x squared dx? Power formula. X cube over 3. Diba? N plus 1 over n plus 1. Raised to, or limit from -2 until 2. Now, apply limits. Pagdating dito is integrate. Dito, apply limits. So, 'di ba, in applying limits, upper limit minus lower limit. So, 4 times, what is upper limit? 2 minus lower limit, which is negative 2 minus upper limit 2 cube over 3 minus lower limit, which is negative 2. So, papasok nyo yan sa parenthesis yung negative 2. Negative 2 cube over 3. Okay, so yan na yung limits natin. So, area. Ito pwede na natin itong i-calculator. 4 times 2 minus negative 2. 4 times 2 minus negative 2 equal 16 minus 2 cube over 3 or 3 minus, ipasok sa parenthesis yung negative 2 cube over 3. Yan. So, press equal 16 over 3. So, therefore, area now is equal to 16 minus 16 over 3. So, that is equal to 32 over 3 or 10.67 square units. Or 32, ano to? 32 over 3 square unit. So, wag kakalimutan yung units. Or 10.67 square units. So, that is our final answer. So, ganun tayo mag-solve ng area bounded by curve. So, in our next video, check out our next video. Ipapakita naman doon kung ang problem na to magiging same ng result if gumamit naman tayo ng vertical or horizontal strip. Another approach pagdating dito sa problem na to.